hinahatak na yon, hahatakin, hinahatak. So doon tayo sa unahan, baka mayroon ding hinahatak doon. Kasi parang harassment bigla, parang samantay na sa gobyerno. Anong harassment? Anong harassment? Tirahin nyo na yung mga motor na yan. Morning. Morning. Mag-helmet ka. Kamusta na, sir? Mag-helmet ka. Okay, tama yung tinatawag. Purisima apelido mo? Purisima. Ano mo dati si Purisima? Lolo ko yun. Lolo mo. Sige, mag-helmet. Magandang umaga sa inyo, no? So, almost 8 o'clock ngayong araw. So, narito tayo sa Commonwealth Avenue. Meron tayong mga i-clear, no? Sa Batasan, sa may North Caloocan area. Ilang beses na ito napasadahan. Dalawa-dalawa yung signing. May mga permit? Alisin nyo yung mga payong nila. Wala pong problema maghanap buhay, pero dapat sa tamang lugar. Hindi po yung nakakaharap buhay sa bangketa. Kaya po tuloy nagkakaroon ng illegal parking kasi nakikita po kayo na nakaharang dyan. Kaya tuloy yung mga motor, ginagaya rin po kayo. Nabigyan po ba kayo ng permit dito? Anong permit po yun? Barangay. Wala po kayo vendor's permit, hawker's permit. Diba? Asikasuhin nyo po muna para may lagay kayo sa tamang pwesto, ha? Alisin nyo po dyan, wag po dyan. Marami-rami to. Alam nyo, dapat pinagsama nyo na lang sa isang tow truck yan kasi mapupuno eh. Ewan ko lang ha, tingnan nyo. Hindi, sige, dumating na yung iba eh. Sa oras na 8 ng umaga, ito ngayon ang resulta. Nawala na yung vendor doon. Tapos yung motorsiklo, 6 ang naisampa sa tow truck. Kasama na yung isa doon. Yung binebenta na yan, tanggalin nyo. Sa bangketa. Ayan o. Dito, sa harap. Sa harap, sa harap. Pakiusog nyo po. Nakalabas na po kayo sa bangketa. After natin sa Commonwealth, kumanan sa IBP, at kumaliwa dito sa may Freedom Park. Ito lang yung compound ng House of Representative. So nakita nyo naman yung mga sasakyan na nakapark dito sa gilid. Sa kabila ng may sign na no parking. Pakikuha po yung sachet nyo doon. Tanggalin nyo yung mga sachet. Wala nang ang bangketa dito. Naharapan na. Nahulog, nahulog. Divert nyo muna. Huwag muna kayo magpapasok ng sasakyan. Para puro exit lang. Divert nyo muna. Wala muna magpapasok. Sa Kakaorong, bumagsak yung mga paninda. Opo, kasi ang problema po natin, yung bakal ng tent nyo nasa kalsada po. Kailangan po natin alisin. Dapat yan, okay lang sana, pero dapat wala tong bakal. Wala pong problema na maglagay kayo ng outpost, pero itong bakal po kasi nakausti na po sa kalsada. Two-way po kayo. Ganito po, patutulungan namin kayo magbaklas, iiwan po namin. Tapos kung gusto nyo maglagay, gawan nyo ng paraan na wala po ito. Sige po, sir. Tulungan nyo, baklasin nyo. Skog, tulungan nyo nga ito, baklasin nyo yung tent, tapos iwan nyo. Laki!
Bali, 4 na sasakyan na nakapark dito kayo na sa sidewalk. Isang mahatak. Dahil yung 3, andyan naman yung may-ari. Dito naman sa kabila, yung tricycle dito wala na. Ito naman stante ng mga pagkain or ulam. Kunting orong na lang yan. At lalabas ng tuluyan itong bangketa or sidewalk. O hindi ganyan kanina yan. So yung nakaparada rito sa bawal pumarada, wala na rin. Okay, sundan natin si Sir Gab. At binabaklas na yung tolda doon. Balikan natin mamaya yan. Ito lang naman kasi ang nirereklamo yung GI pipe na yan nakalabas sa kalsada. Two-way pala ito. Dapat lang talaga wala nakapark dito. Antabayan natin ito kung mahahatak. Ito, umalis na. Dito yan nakaparada. Mayroon pa doon sa unahan, no? Magmula doon sa pagpasok kanina, may nakunan tayong nakaparada sa tapat ng ganito. At mayroon ding nakapark na taxi. Malamang mahahatak ito. Wala pa yung may-ari. Asan yung tunay mong lisensya? Kung pabilang po, yung wala po pwede. Hindi babasa yung license number din. Saan? Pati nga. Naki-boss yan. Portal. Portal mo. Kunin mo. Kunin mo sa inyo. Diba? Oo, sa LTO portal. Totra cabin yun. Wala. Kaso ano eh. Kasi may lisensya siya, kaya wala siyang LTO portal. Ang may LTO portal lang pag walang card at walang lisensya pa. Ipon na lang to. Oo, walang namang valid license. Paano natin anin yung driver's license? Masasampa itong tricycle. Hinahatak na yon, hahatakin, hinahatak. So doon tayo sa unahan, baka mayroon ding hinahatak doon. Hindi lang pala isa yung nadaanan natin doon na ganito, na may tolda. Meron din dito sa bandang dulo. Ninyo kami sumusunod. Ano parang nangyari dito? Kami mga pulo, parang hindi kami sumusunod. For what purpose do you want us? To inform the people na may operation. Alisin na ninyo. Boss, gano'ng katagal ka ng purok leader dito? Gano'ng katagal na po yung purok leader? 30 years. 30 years. Panahon pa lang ni Bong Nebriha, inoperate na to. Oo nga. Andito ako dun eh. Pero ang gusto ko lang sir yung Hindi kailangan nun. Kasi parang nag-tennis na kami. Hindi kailangan nun. Kasi, Parang harassment bigla. Para samantay na sa gobyerno. anong harassment? Anong harassment? Parang bigla ba? Huwag naman, parang tanggalan na ito. Ganito lang yan ha. Kaya ba? Ganito lang yan. Kami sir sa sarili sa residente dito. Alam mo, ganito lang yan eh. Kasi biglaan, gusto mo may warning. Para ano? Sabihan lahat ng tao, may operation ng MMDA ha, alisin nyo. Tapos, teka lang po, pagtapos, dadating kami dito, ang linis. After 1 week, balik nyo lahat ng obstruction. O tapos na ang MMDA mag-operate. Alam nyo, bilang purok leader at sa barangay kami, magkaisa naman tayo. Ako, purok, bawal na yan. So, ang aking gusto ko, huwag ibigla. Kasi tinan mo mga nakakaya. Tinan mo si purok, ang outpost niya tinanggal. Parang, ano ba kami? Sir, Dumalabot sir, kami sa batas. ito nga po eh. Buti pa po yung ibang tindahan, walang obstruction. O, like this one. Walang extension pero, Okay na sir, di ba? susundin na natin. Hindi na ako So kayo po talaga ang mali. Oo. O, tatanggalin na po natin. Wala, tanggalin na natin to. Sige na. Tanggalin na yan. Sir, tatanggalin na natin. Pakitanggal po talaga dapat yan. O, tanggalin na yung mga kuwang gamit ninyo. Tanggalin na yan, yung construction. Hindi kasi ang problema dyan. Sabi nga ng mga may-ari sa sasakyan,
Eh sir, hindi naman halos nadadaanan kasi pagdating doon, may nakaharang na outpost, may nakaharang na kung ano-ano. Kaya pinaparadahan na namin. Hindi, wala pong problema yung tent. Ang sinasabi ko nga kay Purok Leader, paano maglalakad ang tao kung hinarangan nila, di ba? Ang gagawin ng tao, tulad ng sinasabi ng illegal parking doon, eh sir, nakapark na lang kami dyan sa bangketa kasi baliwala eh. Pagdating po sa harapan, meron naman pong tent na hindi na mamadaanan. Yun yung sinasabi ko sa inyo na tutularan kayo. Kayo ang nagiging rason kung bakit yung iba hindi sumusunod sa tama. Kung kayo po mismo sumusunod, wala tayong problema. Sakwan tayo eh. Tutulungan naman tayo eh. Nasa barangay kami. Tutulungan naman tayo. Saka ano po Pero, sir, sana sir, ito pakiusap ko sa inyo. 24/7 na natin. 24/7. Correct. Kaya po kayo... Ano trabaho ninyo? Hindi, ano pong trabaho nyo kung ganun? Hindi nga, magsama nga tayo, kayo din kasi saan kami Hindi po ba, nahirapan din hindi kami. po ba bago kayo na elect na presidente ng Purok Leader kung kayo po ay nasa barangay, you already know your jurisdiction and your responsibility. Your responsibility is to maintain cleanliness and order in your barangay. So aside from us, MMDA as the national government, ang lokal na pamahalaan tulad po ng barangay, which is the simplest and basic form of government, responsibilidad niyo po itong kalsada. Hindi niyo po pwedeng sabihin sa akin na dapat 24/7 kami dito. Kung kami po ang magta 24/7. Yan. Yun, kung anytime tatawag kami sa inyo, kayo ba ano? Wala namang problema po sa amin yun eh. Pero ngayon, babalik ko sa iyo yung question. Kung kayo po hindi niyo mapasunod ang mga constituent niyo dito at kailangan kami pa po ang tawagan niyo, what will be your role? Gagawin namin yan. Ginagawa na ng kapitan namin. Kaya nga. Kaya sir, naintindihan mo naman, umikot sa Metro Manila, eh may matigas na. Alam nyo, walang matigas ang ulo Kaya kung gagawin talaga yan. walang matigas po ang ulo kung bibigyan nyo ng pangil kayo mismo bilang Purok Leader. Masusunod po kayo. Walang matigas ang ulo kung kayo po mismo ipapakita nyo sa mga tao na kami po mismo sumusunod po kami. Sundin nyo kami. 'Di ba? So hindi po kailangan na 24/7 tayo. Hindi, kasi mas maigi yung gano'n kasi nag-umpisa sa dandahan at napabayaan. Bandang huli, wala, matigas ng ulo. Pero sir, gawin ng 24/7 para malinis. Pagkasinin ninyo, bawal talaga yan. with all due respect po sir sabi nyo 30 years na po kayo dito. 2 years ago nag-operate na po dito ang MMDA. Sana po na-maintain nyo rin. Minintin na namin, pero alam mo naman sir, kasi ang tao, kami ginagawa ng barangay, kami ginagawa na namin. Pero pag dumaan kayo, nalinis. Opo. Kaya ang gusto namin mangyari sir, with coordination sa inyo, kayo mismo, para ma-maintain natin. Walang problema Kasi sa amin. ibang galaw ng nasyonal, kami sa barangay, nahirapan din kami. Di ba? Totoo sir, di ba? Totoo yun, pero kanina gusto mo timbrehan ka muna 3 days before. Nabigyan na po kasi, pasensya ka nito, ha? Saka Kasi may coordinate sir, ayaw kung maabutan nyo ito. Alisin ko na. aalisin mo. Oo. Para hindi ko maabutan. Para pag alis ko, balik ulit. Hindi ko ganun sir. Hindi ko ganun. Meron kaming outpost sir. Ayun pala, may outpost pala kayo dyan sa loob Kasi na lang. in order lang dito ilagay. Kasi nandun kami, hindi nakikita ang mga pasaway sa gabi. Kasi po dapat ang responsibilidad ng tanod umiikot, hindi po nakastagnant sa isang lugar. Kaya nga po roving eh, di ba? Sana sir, kung maintindihan. Kami volunteer kami. Oo. Meron na rin makukuha sir. Alam ko naman eh, kaya nga sana sinasabi mo sa akin, gobyerno ka, alam ko namang hindi kayo gobyerno. Kulado kami sir. Kahit na volunteer, sumunod tayo. Kayo po mismo ang sumunod bago susunod ang mga tao sa inyo. Morning. Ingat ka ha. Sige sir. Salamat sir. Sige po. Sige po. Yes po. Ay, sorry. Tulungan nyo kaya para mabilis. Tutulungan po namin kayo para mabilis. Ito gawin nyo na paraan na mailipat yan kasi storage nyo na yan eh. Kukunin na ngayon. Sige. Sige, pakialis na ha. Kasi nasa kalsada, sa bangketa. May nahatak na rin pala dito. Okay, salamat. So bago natin iwan itong lugar na ito, ang nahatak or natowed ay 6.
tinikitan at pinaalis ay 16.